Sama-sama tayong magiging kaklik. Ilang minuto lang pagpasok ng sasakyan niyan sa isang apartment sa Cebu City, biglang sumalisi ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na sinundan ng isa pa. Di na nahagip sa CCTV ang nangyari, pero ayon sa biktima, tinutukan siya ng baril ng mga salarin tsaka iginapos at binusalan gamit ang packaging tape. Natangay mula sa kanyang sasakyan ang 2.5 milyong pisong cash. Nakita raw niya sa pagbebenta ng mga gadget. Kinuha rin pati ang kanyang mga alahas, card at passport. Ayon sa mga pulis, posibleng gawa ito ng tinatawag nilang local boys. Patuloy ang investigasyon. Mag-ingat sa pag-click at share online. Ito ang abiso ng Department of Health matapos kumalat ang anilay fake news na may bagong epidemya sa China. Saksi si Jonathan Andal. Wala talaga, wala. It's fake news. Mismong Department of Health at Chinese Embassy na ang nagsasabi, fake news ang kumakalat na post sa X na may bagong epidemya sa China na pumupuno umano sa kanilang mga ospital. Sabi rin ng kalakip na community note, wala itong basihan. Officially, nagparating rin tayo ng communication sa World Health Organization. Obligado ang mga bansa na magsabi sa kapwa bansa kung meron silang iniinda, kung may sakit sila, so to speak. Wala rin, zero. Kung meron talagang totoo na balita na sakit na kakaiba, kami yung una pong magsasabi. Sabi ng isang Pinoy na nakatira sa Wuhan, China, may mga inuubo, sinisipon na tinatrangkaso talaga doon dahil winter ngayon sa kanila. Pero di gaya ng ipinapakalat ng post, walang deklarasyon ng state of emergency. Actually, lumalabas po kami ng normal, wala pong mga nakamas. Kahit saan po kayo magpunta na wala pong panic na nangyayari. Wala pong mga news na lumalabas po dito sa China na meron po kaming kailangan mga pag-iingat about sa mga ganyang pong sakit. Nagkataon rin na ito yung panahon na natural talaga, panahon ng taglamig. Pag ganito kasi talaga tumataas ang bilang ng mga respiratory illnesses, yung mga sa Tagalog malatrangkasong sakit, influenza-like illness. Natural yan every year. Batay sa report ng Reuters, tumaas ang respiratory diseases sa China mula December 16 hanggang 22. Hindi ito mga bagong sakit at kabilang sa mga na-detect na sanhi ng mga huling kaso roon ay mga virus na karaniwang nasa Pilipinas na at madaling labanan ng resistensya. Hindi yan bago, 2001 pa yung virus na yan. At tulad ng maraming mga respiratory viruses, wala siyang bakuna, totoo yun. Wala rin siyang gamot, totoo rin yun. Pero mild siya. In other words, kayang-kaya siyang labanan ng isang tao na malakas ang resistensya. Ang World Health Organization batid na meron pa rin COVID-19. Kaya patuloy ang kanilang panawagan sa China na bigyan sila ng access sa mga data para mas maintindihan ang pinagmulan ng COVID-19. Sagot naman ng China, ibinabahagi naman nila sa international community ang mga datos at resulta ng mga pag-aaral nila tungkol sa COVID-19. Pero bakit nga ba ganun na lang ang takot at pagkabahala ng ilang mga Pinoy nang mabasa ang viral na post? Sabi ng DOH, posibleng dulot yan ng PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder sa COVID pandemic. Magkaroon lang tayo ng parang konting paalala or anyo na parang ito na naman ba? Mangyayari na naman ba? Yung anxiety natin tumataas. So, para sa ating mga kababayan na click ng click, share ng share, check nyo po muna kung saan ba nanggaling. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Bumati lang ng Happy New Year pero pukpok at pananakalang inabot ng isang lalaki sa Pangasinan. Saksi si Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Dahil lang sa simpleng pagbati ng Happy New Year, mga sugat sa ulo ang tinamo ng 38 anyos na empleyado ng LGU sa Sual, Pangasinan. Kwento ng biktimang si Franklin Kila Ico, nakatambay lang siya sa gilid ng kalsada pasado 6:30 ng gabi noong January 1. Nang dumaan ang kakilala at kabarangay niya, bumati siya ng Happy New Year. Pero imbis na batiin din siya ng Happy New Year, sinugod siya ng sospek at pinagpupukpok siya sa ulo. Bigla po siyang may kinuhang tubong maliit. Sabi ko, hindi pa ako lalaban ka ako, pinungkon sa ulo ko. Tapos sinuntok ko na ho siya. Tapos pumulot uli siya ng bato. Bumagsak na po ako nun. Matapos pagpupukpukin ng bato, sinakal din daw siya at saka tumakbo ang sospek. Agad namang naisugod sa ospital si Ico. Nung binati niya, sa hindi malamang rason,
without apparent reason, itong ating suspect ay kumuha ng bato at parang nairita. Sabi po ng mga tao doon sa compound nila, talaga pong pag nalalasing itong ating suspect ay mahilig daw siya maghanap ng gulo. Agad ding naaresto ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Sa investigasyon ng pulisya, parehong nakainom ang biktima at suspect nang mangyari ang insidente. Inihahanda na ng mga otoridad ang kaukulang reklamong isasampa laban sa suspect. Kasalukuyan namang nagpapagaling si Iko sa tinamo nitong head injury. Para sa GMA Integrated News, ako si Jarek Pasiliao ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Inalis bilang miyembro ng National Security Council ang Vice Presidente at mga dating Pangulo ng Bansa. Alinsunod yan sa executive order na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi si Ivan Mayrina. Mahalaga ang papel ng National Security Council bilang pangunahing tagapayo ng Pangulo sa mga bagay na may kinalaman sa pambansang seguridad. Kabilang sa konseho mga miyembro ng gabinete, mga kinatawan ng Kongreso at iba pang matataas na opisyal ng bansa. Pero inilabas ngayong araw na Malacanang Executive Order 81 kung saan binagong bumubuo ng NSC at inalis ang Vice President bilang miyembro nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na layo ng EO na i-reorganize at gawing mas epektibong NSC. At sa ngayong panahon daw, hindi tinuturing ang Vice President bilang akma sa mga responsibilidad ng konseho. Pero kung kakailanganin daw, may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag ng mga miyembro at tagapayo. Ang NSC ay binuo noon pang 1950 at base sa pagsusuri ng GMA News Research, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinanggal ang Vice Presidente sa National Security Council. Ang mga pananalita ni Vice President Sara Duterte kamakailan, itinuring ng pamahalaan bilang isang national security issue at active threat sa buhay ng Pangulo. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Kinwestiyon din noon ni VP Sara kung bakit ni minsan hindi siya nakatanggap ng imbitasyon para dumalo sa pulong ng NSC. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. Sa nilagdaang EO ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, ipiniliwanag na isinagawa ang pagbabago dahil kailangan daw tiyakin na manatiling resilient ang NSC at kayang sumabay sa mga nagbabagong hamon sa loob at labas ng bansa. Kailangan din daw masiguro na pinaninindigan at pinoprotektahan ng mga miyembro ng NSC ang national security at sovereignty. Bukod sa Vice Presidente, inalis din sa EO bilang miyembro ng NSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. May 3 dating Pangulong nabubuhay pa, sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte, ama ni Vice President Sara Duterte at pangunahing kritiko ni Pangulong Marcos. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang reaksyon ng Vice Presidente at ng mga dating Pangulo ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyo saksi. Idedeklarang special non-working day ang January 9 sa Maynila para sa pista ng Jesus Nazareno. Ilang araw bago ang traslasyon, sinimulan ng alisin ng MMDA ang mga nakahambalang sa ruta ng prosesyon. Saksi si Ian Cruz. Planchado na ang lahat para sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ayon sa mga otoridad at Fiesta Committee na nagbulong kanina sa The Nazarene Catholic School. Wala rin daw monitor na specific threats ang Manila Police sa ngayon. Pero 12,000 pulis mula Maynila, NCR, Calabarzon at Central Luzon ang ipapakalat bisperas pa lang ng pista sa January 8. May mahigit 2,000 pang augmentation force gaya ng mga sundalo, bumbero, jail guard at coast guard. We are not keeping our guards down. Yung security posture namin na from here on until the D-Day will be on heightened alert. Inaasahang mahigit 6 na milyong deboto ang makikiisa sa halos 6 na kilometrong prosesyon na daraan sa 3 plaza at parke, 18 national at city roads at tatawid sa 6 na tulay at 1 underpass. Kaya ngayon pa lang, inalis na ng MMDA ang mga nakahambalang sa ruta ng traslasyon. Gaya sa Carlos Palanca kung saan may mga nasampulan na illegal na nakaparada. This is a mabuhay lane. So definitely non-negotiable, no parking po yan. Aaraw-arawin daw ng MMDA ang ruta para matanggal lahat ng sagabal bago ang January 9. Alternatibong ruta naman ang Honorio Lopez Avenue sa Tondo
Pero problema rin dito ang mga naniningil ng parking fee. Ang hilera ng tindahan ng mga dried fish, halos buong bangketa na ang inukupahan. Pero imbes na kumpiskahin ang mga paninda, inusog na lang sila. Sasabihin namin kasi sinisingil nga kami araw-araw eh. Kaya sabi namin bakit gano'n? Kung meron nga pong any fees or meron pong payment, it is also for the business owners to check with the local government who is collecting the fee, is it legal? Hindi na rin kinumpiska ang mga gamit ng pamilyang ito na nakatira sa bangketa matapos ma-demolish ang mga tinitirhan. Para matiyak ang seguridad, magpapatupad ng gun ban sa Maynila. Ayon sa Manila LGU, may liquor ban din sa Quiapo. Gaya sa nagdaang traslasyon, posible rin daw magkaroon ng interruption ang cellphone signal. May 12 prayer stations sa daraanan ng traslasyon. Mayroon ding mga medical stations sa 4 na kwadrant ng daraanan nito. May 7 LED screens na ilalagay malapit sa paligid ng Quiapo Church. Sa Quirino Grandstand naman sa Lunes, may Mass for Volunteers ganap na alas 6 ng gabi. January 7 hanggang 8 naman ang pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon din ng band parade sa Miyerkules ganap na alas 3 ng hapon. 5:30 naman ang panalangin sa Takip Silim at diretso na sa vigil program. Sa January 9, araw ng pista, alas 12 ng hating gabi ang Misa Mayor na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. Ipagpapatuloy ang vigil na susundan ng panalangin sa buong liwayway na susundan ng traslasyon. Naglabas ng do's and don'ts ang simbahan para maging gabay ng mga deboto. Unang-una na, bawal sumampa sa andas ng Poong Jesus Nazareno. Ng Poong Nazareno ang talagang bida, ang siyang may atensyon sa lahat. Kaya kung hindi sasalubungin, hindi haharangin, hindi magpapanikan lalo na sa harap, mas mapapabilis ang ating prosesyon. Maaring maghagis ng panyo para ipunas sa Jesus Nazareno. Huwag magtulakan para walang masaktan. May paghila pa rin ng lubid, ngunit pinapakiusap na gawin ito ng maayos at may lubos na pag-iingat. Nagpaalala rin sa mga deboto na iwasan ang pagdadala ng mga malalaking gamit at kung may bag, maiging transparent ito para sa madaling inspeksyon. Transparent water bottles lamang din ang gamitin. Huwag magsuot ng sombrero at hoodie. Bawal din ang payong kaya transparent na kapote ang suhestyon na gamitin kapag umulan. Ang mga bata at may karamdaman, maiging mag-abang na lamang sa gilid ng kalsada para sa kaligtasan, kumain upang may sapat na lakas sa prosesyon, at iwasang maging sanhi ng kaguluhan at distraction kapag may banal na misa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Gumugulong na po ang investigasyon kaugnay ng mga nagpanggap na Pilipino gamit ang mga pekeng birth certificate. Ang Bureau of Immigration nanawagan sa mga dayuhang POGO worker na di pa umaalis ng bansa na sumuko na lang. Saksi sa Lima Refran. Kasunod ng POGO deadline, mahigit 11,000 foreign POGO workers na hindi umalis ng Pilipinas ang tinuturing ng mga illegal alien at subject na ng manhunt operations ng pamahalaan. Bigay na natin lahat ng posibilidad na makapag-legalize sila. We allow them to process their papers, leave the country voluntarily. 6 na buwan po yun na pagkakataon nila to do so, and there's no more excuse really. Pag-iusap ng Bureau of Immigration, sumuko na lamang sila at huwag nang dumaan sa proseso ng pag-aresto. Ito'y para agad ding maproseso ang kanilang deportation. Tutulong na rin ang PNP, Interior Department at local governments sa manhunt. May executive order na rin para pasukin at inspeksyonin ang mga negosyo at rental spaces sa kani-kanilang lokalidad. Pati residential areas, pwedeng pasukin. They have the power to go in. They are responsible for checking all the buildings, all the occupancy permits, all the electrical permits, all the fire safety permits. Kahit residential are also considered part of the powers of the local government unit to investigate. Mabigat din ang babala sa mga local official. Walang makakatakas. Walang makakatakas sa atin. No tolerance, zero tolerance. Basta nagkamali kayo, pasensya na tayo. Samantala, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, suportado ang panukalang hindi na gawing court proceeding ang pagpapakansela ng Philippine birth certificates na nakuha ng mga dayuhan. Pagdating sa Pilipinas, nakakapag-assume sila ng bagong pangalan. Tapos yun ang nakarehistro sa mga IDs nila, sa mga driver's license nila.
Tapos malalaman pala natin na wanted pala sa bansang pinanggalingan nila. Gumugulong na rin daw ang investigasyon ng iba't ibang ahensya tulad ng LTO at BIR laban sa mga peking Pilipino. Ang Office of the Solicitor General sinabi na maaabot sa 75 million pesos ang magagastos ng pamahalaan sa pagpapakansela pa lamang ng 1,500 fraudulently acquired birth certificates ng mga dayuhan. Kung maipasa bilang batas ang pagiging administratibo na lamang ng kanselasyon ng mga birth certificate, mangangalahati ang gastos ng pamahalaan. Pananagutin rin ang mga kawani ng gobyernong naging bahagi ng modus na ito. We will see yung mga documents yan kung merong implicit knowledge and participation ng local government units, and then we will go after them. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, posibleng magpatuloy ang pagulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Yan ay kahit walang bagyo o sama ng panahon na namamataan ang pag-asa. Ang mga pag-ulan ay dala rin ng shear line, amihan at thunderstorms. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulan pa rin sa Northern Luzon bukas. Ganyan din sa Mimaropa, Bicol Region at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May matitinding buhos ng ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide sa Cagayan, Isabela at Cordillera. Pagsapit ng linggo, bahagyang mababawasan ang malawakang pagulan sa Northern Luzon. May malalakas na ulan pa rin sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging maaliwalas sa Metro Manila, maliban lang sa tsansa ng localized thunderstorms lalo sa hapon o gabi. May bagong achievement ang ating Golden Boy. Si Carlos Yulo ang itinanghal na 2024 Athlete of the Year ng Philippine Sports Writers Association o PSA. Pagkilala yan sa mga iniuwi niyang karangalan para sa bansa. Kabilang ang double gold sa 2024 Paris Olympics. Kikilalanin din ang iba pang atletang lumahok sa 2024 Paris Olympics at Paralympics sa awards night sa January 27. Aminado si Jillian Ward na struggle is real para sa kanyang dual role sa My Ilonggo Girl. Ganon din si Miguel Tan Felix na umalis sa kanyang comfort zone sa kanyang pagganap sa mga batang riles. Saksi si Nelson Canlas. Simple lang ang New Year celebration ni Miguel Tan Felix, pero meaningful daw ito lalo't kasama niya ang kanyang pamilya. Sa pagsalang niya sa GMA Integrated News Interviews, ibinahagi ni Miguel ang kanyang buhay behind the camera. Simple lang daw siya, kahit nga sa pagta-travel, mas bet niya ang mag-backpacking. Parang yun din yung way ko, Sir Nelson, para alam mo, mas maging grounded sa buhay, para ma-experience ko. Ilan sa travels na yan, nakasama niya na rin ang other half na si Isabel Ortega. Sa unang Lunes ng taong 2025, mapapanood na si Miguel sa kanyang bagong GMA Prime series ng mga batang riles. Makakasama niya sina Kokoy De Santos, Rahil Birria, Bruce Roland at Antonio Vinson. Gaganap si Miguel bilang sikidlat na nag-alis sa kanyang comfort zone. Yung story po namin sumasalamin talaga sa mga tunay na buhay na na-witness yung araw-araw, di ba? Yung mga nakatira talaga sa gilid ng tren. So gusto namin mas close sa reality, mas maganda. Bukod sa mga batang riles, dapat ding abangan sa GMA Prime ang My Ilonggo Girl na mapapanood na simula January 13. Sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin ng bida ng serye na si Jillian Ward na challenging ang kanyang karakter bilang si Tata at Venice. Ito naman po, sa akin mas mahirap siya kasi dalawa po yung characters. Lalo po yung isa, maldita po siya. Hindi po ako sanay magalit. Ayon kay Jillian, nag-struggle siya sa kanyang role dahil ibang-iba ito sa kanyang real self. Napag-usapan din ang tungkol sa crush ni Jillian. This time, may clue siyang ibinigay sa mystery guy. Pero masasabi ko po, ang tinutukoy kong crush na to, actually hindi siya ganon kamoreno. Hindi ko na-clear yun. And naka-work ko yung crush kong to sa abot kamay. Para sa GMA Integrated News, ako si Nelson Canlas, ang inyong saksi.
Salamat sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni Pierre Canghel, ako si Sandra Aguinaldo para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.